Ako si Leo, 20 anyos, isang construction worker na sanay nang umuwi ng 10 oras ng gabi. Wala naman akong inaasahan na kakaibang mangyayari sa buhay ko. Hanggang sa nangyari, ang gabing yon. Galing ako sa overtime. Pagod at mabigat ang katawan dahil na rin sa paulit-ulit na pagpala ng buhangin at pagpasa ng sako-sakong semento sa trabaho ko. Madilim ang daan, pauwi. Napatingin ako sa relo. Pasado 12:00 na pala. Natagalan kasi ako sa barracks dahil sa inuman namin ng mga kasamahan ko. Napatingin ako sa poste. Ilang ilaw lang pala ang gumagana sa daraanan ko. Sa kaliwa ko, may bakanting lote na puro damo at tambak na maraming mga bato. Ang tahimik. At tila ba puro huni lamang ng kuliglig at hampas ng malamig na hangin lang ang nagpaparamdam. At habang patuloy ako sa paglakad, nakarinig ako ng tunog ng gulong na dumaraan sa graba. Isang van ang huminto sa tabing kalsada. Mga ilang metro ang layo mula sa akin. Nung una, wala naman akong pakialam. Inisip ko na lang na baka kasi may hinihintay lang. Pero narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Doon na nagsimula bumilis ang pagtibok ng puso ko. 2 lalaki na nakaitim ang bumaba. Mga nakasuot ng maskara ang mga ito. Pilit nilang hinihila ang isa pang lalaki. Nakapiring ang mga mata at nakatali ang mga kamay sa likod. Pilit ito nagpupumiglas pero mabilis nila siyang sinipa patulak sa lupa. Nung nakita ko yon, mabilis ako naghanap ng lugar na matataguan at napasiksik ako sa tambak ng mga kahoy. Dahan-dahan akong sumilip sa pinagtataguan ko. At doon, kitang-kita ko kung paano nila pahirapan ang kaawa-awang lalaki na may takip sa bibig. Napansin kong may binunot ang isa sa kanila. May hawak-hawak itong kutsilyo. Kumikinang yon sa liwanag ng ilaw sa poste. Tahimik ng lahat. Pero ramdam ko pa din ang tensyon dahil sa mga kinikilos nila. Walang sigaw, walang salita, animoy puro lang galaw. Nung itinaas na ng mas maliit na lalaki ang patalim, para bang huminto ang paligid. Ilang segundo lang, mabilis niya sinaksak ang biktima. 1, 2, 3. At siya'y bumagsak sa lupa. Mahina ngunit ramdam mo ang talim ng bawat saksak sa laman. Nung nakita ko yun, nangilabot ako sa takot. Natigilan dahil sa panlalamig at kabang nararamdaman ko. Yung dugo ng biktima, nagbubulwakan at unti-unting kumakalat sa lupa. Iyon na ata ang pinaka-nakakatakot na nakita ko sa 20 taon na buhay ko sa mundong ito. Ang masaksihan, ang harap-harapang pagpatay. Inangat ng 2 lalaki ang katawan at mabilis itong sinakay sa van. Ngunit, bago pa sila sumakay, tumingin ang isa sa direksyon kung saan ako nakatago. Kahit balot man yun ng dilim, at kahit pa nakasuot sila ng maskara, alam kong nagtama ang mga mata namin. Malamig, matagal na titig yon, na para bang may tinatatak na mensahe. Alam ko kung sino ka. Pagkaalis ng van, naiwan ako sa tinataguan ko na halos hindi pa rin makagalaw sa takot. Nanlalamig, nanlalambot at nanginginig pa din ang mga kamay ko at tuhod.
Sa mga nasaksihan, pilit sinasabi sa sarili na wala akong nakita. Pero sa sulok ng utak ko, paulit-ulit bumabalik ang mensahe ng saksak, ng dugo at ang malamig na titig na yon, na dahilan kung bakit di pa rin ako makatakbo papalayo. Kinabukasan, umiwas muna ako na dumaan sa kalsadang yon. Pero kahit saan man ako magpunta, pakiramdam ko may mga mata pa rin nakatingin sa akin. Minsan naman, may nakikita akong anino na nakatayo lang sa malayo. Hindi ko na lang pinapansin para labanan ang takot na nararanasan ko. At kapag napapadaan ako sa lugar na yon, amoy ko pa rin ang sariwang dugo sa hangin na para bang may pinapaalala sa akin na kahit pilit ko pang kalimutan, isa na akong saksi sa isang pangyayaring hindi ko na matatakasan pa.